Ang paglalakbay ni Jose Rizal sa ibayong dagat ay puno ng pag-asa at pangarap para sa kanyang bayan. Sa araw na ito, nagsimulang magsulat si Rizal ng mga liham ng pamamaalam para sa kanyang pamilya at kay Leonor Rivera. Pepe, alagaan mo ang pera na ito tulad ng pag-aalaga mo sa ating mga pangarap. Ito lang ang kaya kong maiabot ngayon, ngunit ganito ito ang lahat ng tiwala ko sa iyo. Pepe, yunhin mo ang singsing na ito. Isang paalala na kami ay kasama mo sa paglalakbay. Noong ika-3 ng Mayo 1882, umalis si Rizal sakay ng SS Salvadora. Sa kanyang pasaporte, ginamit niya ang pangalang Jose Mercado upang makaiwas na pansin ng mga otoridad at protektahan ang kanyang pamilya. Ano ang iyong pangalan? Jose Mercado. Dumating si Rizal sa Singapore noong ika-9 ng Mayo 1882 at nanatili sa Hotel de la Paz ng 2 araw bago lumipat sa French steamer na Gemna patungong Europa. Nang makarating si Rizal sa Punta de Gales, isinulat niya sa kanyang tala-arawan ang kanyang obserbasyon sa lugar. Ang pangkalahatang tanawin ng Punta de Gales ay kahanga-hanga ngunit may kaakibat na lungkot at katahimikan na nagdadala ng isang malalim na damdamin ng kalungkutan. Nang makarating si Rizal sa Aden, Yemen, siya ay naaliw sa unang pagkakataon na makakita ng mga kamelyo sa mainit na klima ng lugar. Pagdating sa Suez Canal, isang makasaysayang kanal na matatagpuan sa pagitan ng Mediterranean Sea at Red Sea sa Egypt. Ang Suez Canal ay pangunahing ruta ng transportasyon, nagpapadali sa pandaigdig ang kalakalan sa pamamagitan ng pagbibigay ng direktang koneksyon sa pagitan ng dalawang dagat. Dito niya inalala ang kanyang pamilya habang tinitignan ang magandang tanawin ng buwan. Ang buwan na ito ay nagpapaalala sa akin ng kalamba at ng aking pamilya. Nang bumaba si Rizal sa Naples, isang pangunahing lungsod sa timog ng Italia, siya ay nasiyahan sa kasiglahang dulot ng lungsod at sa kamanghamanghang tanawin ng baybayin nito. Ang Naples ay kilala sa kanyang mayamang kasaysayan, kultura at magandang tanawin. Noong ika-12 ng Hunyo 1882, dumaong si Rizal sa Marseilles, isang pangunahing pantalan sa timog ng Pransya, kilala sa kanyang masigla at makulay na kapaligiran. Mula roon, binisita niya ang Chateau d'If, isang makasaysayang kuta na matatagpuan sa isang maliit na isla ng dagat, kilala sa nobelang The Count of Monte Cristo ni Alexander Dumas. Pagdating ni Rizal sa Barcelona noong ika-16 ng Hunyo 1882, siya ay nanirahan sa Fonda de España. Ang kanyang unang impresyon sa lungsod ay hindi maganda. Barcelona, ang ikalawang pinakamalaking lungsod sa Espanya, ay tila magulo at hindi kasing kapana-panabik gaya ng inaasahan ko. Naglaan siya rito ng oras upang magsulat ng sanaysay na pinamagatang Amor Patrio o pag-ibig sa bansa. Ang sanaysay na ito ay para sa mga Pilipino upang ipakita ang ating pagmamahal sa ating bansa. Nagsulat ng liham si Pasiano sa kanyang kapatid na si Rizal at sinabihan na umalis na sa Barcelona at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng medisina sa Madrid.
Noong 2 ng Setyembre 1882, lumipat si Rizal sa Madrid upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa medisina. Noong 3 ng Nobyembre 1882, nag-enroll si Rizal sa Universidad Central de Madrid sa kursong Medisina at Filosofiya at Letra. Sa Madrid, si Rizal ay nag-aral ng pagpipinta at eskultura sa Academy of Fine Arts of San Fernando, kumuha ng mga leksyon sa French, German at English at nagsanay sa fencing at pamamaril. Noong Marso 1883, sumali si Rizal sa Masonic Lodge na tinatawag na Acacia sa Madrid, Espanya. Noong Nobyembre 1883, lumipat siya sa Lodge Solidaridad, isang prestihiyosong masonikong lohiya na matatagpuan din sa Madrid, kung saan siya ay naging Master Mason. Noong Hunyo 1884, natapos ni Rizal ang kanyang pag-aaral sa medisina. Nakakuha ng degree ng Licentiate in Medicine, ngunit hindi pa nakuha ang kanyang doktor diploma dahil sa kakulangan ng pondo. I will continue my study. I will use my knowledge to cure my mother's falling eye and help my country. Jose, your dedication to ophthalmology is remarkable. Your work will help many people needing surgery in your country. Good morning, Doc. Good morning to you. Sa Paris, nakilala ni Rizal si Dr. Louis de Wecker, isang kilalang ophthalmologist, at nagtrabaho bilang clinical assistant. Pagkatapos nito, lumipat siya sa Heidelberg noong Pebrero 1886 at nakilala si Dr. Otto Becker. The knowledge I learned from you will be helpful to my mother and my fellow citizens. Thank you for being my assistant, Jose. Your skill in ophthalmology are good. Keep continuing in this field. Noong Nobyembre 1886, dumating si Rizal sa Berlin at nakilala si Dr. Fedor Hagor at Dr. Rudolf Virchow, mga kilalang mananaliksik sa larangan ng agham. Bagaman sa Madrid niya ito sinimulang isulat, ito ay naipublish sa Berlin. Ang No Limitangere na nangangahulugang Huwag Mong Salingin ay nailathala noong Marso 1887. Ang nobelang ito ay nagbigay ng matinding epekto sa kilusang reforma at naging inspirasyon sa paglaban para sa kalayaan. Nang maglakbay si Rizal kasama si Maximo Viola, nagtungo sila sa Dresden, Leitmeritz, Vienna at Geneva. Sa Leitmeritz, nakilala ni Rizal si Dr. Ferdinand Blumentritt, isang kilalang Australianong etnograpo na may malalim na interes sa kulturang Pilipino. Si Blumentritt ay naging matalik na kaibigan at taga-suporta ni Rizal. Nagbigay ng mahalagang kaalaman at tulong sa kanyang mga proyekto. Ang kanilang pag-uusap at pagsasama ay naging mahalaga sa pagbuo ng mga ideya ni Rizal para sa kanyang mga akda at layunin para sa reforma. Pagdating sa Roma, nasiyahan si Rizal sa makasaysayang lungsod at binisita ang Vatican. Pagkatapos ng 1 linggong pagbisita, siya ay naghanda ng umuwi sa Pilipinas. Bago pa man ito, nagsulat na siya sa kanyang ama at nagsabi na handa na itong bumalik ng Pilipinas. Bigo man at pagod, ako'y punong-puno ng inspirasyon sa aking pagbabalik. Magdadala ako ng mga bagong ideya na nagpapaunlad sa ating bansa. Umalis si Rizal sa Roma, lula ng isang tren patungong Marseilles, isang pantalan sa France. Sumakay sa barkong Gemna na may 50 pasahero, 4 na Ingles, 2 Aleman,
3 Tsino, 2 Hapones, 1 Pilipino na si Rizal at maraming Pranses. Si Rizal lamang ang natatanging pasahero na may kaalaman sa iba't ibang wika. Noong 30 ng Hulyo 1887 sa Saigon, nailipat siya sa isa pang barko na tinatawag na Haiphong na naglayag patungong Maynila. Noong 5 ng Agosto 1887, dumating ang Haiphong sa Maynila at napansin ni Rizal na wala namang nagbago sa loob ng 5 taon ng kanyang pagkawala sa bansa. Matapos makatanggap ng mga banta sa kanyang buhay dahil sa kanyang nobelang Noli Me Tangere, umalis si Jose Rizal patungong Europa noong Pebrero 1888. Sa kanyang ikalawang paglalakbay, dumaan siya sa Hong Kong, Japan, Estados Unidos at iba't ibang bahagi ng Europa. Habang nasa London, inaral at gumawa siya ng anotasyon sa Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga, isang mahalagang aklat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa Paris at Belgium naman, itinuloy niya at tinapos niya ang kanyang ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Nang makauwi si Rizal sa kanyang bahay sa Calamba, nagtayo siya ng isang maliit na klinika para sa panggagamot. Ang kanyang unang pasyente ay ang kanyang ina, na matagal nang may karamdaman sa mata. Di nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga kakayahan bilang isang doktor, kaya't maraming pasyente mula sa Maynila ang dumadayo pa sa Calamba upang magpakonsulta kay Dr. Jose Rizal. Itinatag niya na rin ang La Liga Filipina, isang samahang naglalayong isulong ang pagkakaisa ng mga Pilipino at makamit ang mapayapang reforma laban sa mga Kastila. Gayunpaman, 3 araw matapos itatag ang samahan, siya ay inaresto ng mga otoridad noong 6 ng Hulyo 1892 at ipinatapon sa dapitan kung saan siya nanatili sa loob ng 4 na taon. Jose Rizal ha sido arrestado por 2 acciones que buscan cambiar nuestro gobierno y implementar reformas que no aceptamos. Comisión para el Cambio será la causa de tu encarcelamiento. Sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo, patuloy pa rin si Rizal sa kanyang advokasya para sa reforma at kalayaan. Sa dapitan, hindi lamang siya naglingkod bilang doktor, kundi nagturo rin siya sa mga kabataan, nagdesenyo ng mga infrastruktura at nagpatupad ng mga proyekto para sa ikauunlad ng komunidad. Ang kanyang mga ideya at layunin ay naging inspirasyon sa marami at nag-iwan ng malalim na impluwensya na nagbigay ng daan sa masiglang paglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ang kanyang sakripisyo at pagkamatay noong 1896 ay nagbigay ng malaking ambag sa kasaysayan ng Pilipinas at sa pagtataguyod ng kalayaan ng bayan.